Hi guys! Sasagutin ko lang po yung mga palaging tinatanong sa akin karamihan ng mga Hapon dito lang po. So, ang karamihan tinatanong po sa akin ng mga Hapon dito, ang sabi nila, saan daw ba ako tatanda? Or saan ko daw ba gustong tumanda? Nakapag-decide na daw ba ako? Ganon. Yung mga ganong tanong na karami. So, actually, mga mare, hindi naman po talaga ako pa nakapag-decide. Hindi ko pa alam. Sa madaling salita, hindi ko pa alam kung saan ako tatanda. Kasi hindi ko pa naman nakikita na secure ang mga anak ko dito. So, hindi pa sila, kapag nakita ko na okay na yung buhay nila, yung life nila dito, siguro makakapag-decide na ako at the end. Hindi pa siguro ngayon kasi syempre kailangan pa ng mga anak ko ng guide, kailangan pa nila ng magulang, kailangan pa nila ng nanay, kailangan pa nila ng magsusuporta sa kanila, hindi lang sa financial kundi rin sa syempre yung payo ganyan. So hindi ko pa po alam kung saan talaga ako tatanda. Kasi yan naman talaga yung sinasabi ko sa kanila palagi. Hindi ko alam. Bakit daw hindi ko alam? Bakit daw hindi daw ako ngayon na mag-decide kung saan talaga ako tatanda? Kasi hindi naman daw habang buhay nakatabi ko yung mga anak ko. Hindi naman daw habang buhay na ang mga anak ko daw naman kasi magkakaroon ng pamilya. Yes, totoo yan. Magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya ang mga anak natin. Totoo po yan. Hindi habang buhay na nasa tabi nila tayo at hindi natin kailangan talaga magpabigat sa mga anak natin. So darating po talaga yung time na magdi-decide tayo kung saan ba talaga tayo, lalo na tayong mga Pilipina na hindi natin bansa ito. So syempre Pilipino pa rin tayo, 'di ba? Hanapin pa rin natin yung lugar natin o yung pinanggalingan natin kung saan tayo pinanganak. Pero mas gusto ko pa rin nasa tabi ko yung mga anak ko ngayon. Kasi kailangan pa ako ng mga anak ko. Hanggat hindi pa sila nag-aasawa or hindi pa sila secure na makikita ko na okay na sila, hindi pa rin ako makakapag-decide. Nandito pa rin ako sa Japan. Pero kung sa tutusin po talaga, ang reality, ang katotohanan, magandang tumanda rito sa Japan. Bakit po? Kasi kagaya ko po na tagal na rito nagtatrabaho sa Japan, siguro na makaka-relate po kayo dito. Sa mga nagtatrabaho or nakatira na dito sa Japan, lalo na kapag regular kayong worker dito sa Japan, marami mga benefits, marami kayong natatanggap, lalo na po kapag ikaw ay matino or majime or nagbabayad ng tax nila, lalo na kapag dito sa Japan namumuhay ka ng maayos or na takaran nila ay nagagawa mo, magandang tumanda rito sa Japan. Kasi at the end na tumanda ka dito sa Japan, lalo na po sa side ko, caregiver po ako, so regular caregiver po ako dito sa Japan, lalo na kapag matagal ka na sa company mo, marami ka pong benefits na makukuha rito. So, pagtanda mo, hindi ka mag-aalala rito. Bakit? Pagtanda mo, pag tumanda ka na, kagaya nga ng care home, ganyan, pwede kang, kapag wala nang mag-aalaga sa'yo, o ganyan, o diba, pag si anak mo, makipisa sa mga anak mo, ayaw mo magpabigat sa mga anak mo, ayaw mo magpaalaga sa anak mo, syempre, isipin mo rin yung future, yung kalagayan nila, diba? Kasi, syempre, diba, ganun po talaga yung mga nanay, ngayon, yung mga mindset talaga nila, ganun yung mga kagaya ng mindset ko. So, ayaw ko magpabigat sa mga anak ko. Pwede po akong pumasok sa care home, kagaya ng work ko ngayon. So, maganda. Tapos, hindi ka na mag-aalala sa gamot mo, sa pagpapacheck up mo, sa pagkain mo. Meron kang nenkin na tinatawag nila kapag nagkaedad ka na, meron kang matatanggap na monthly na pera mo or allowance mo. And lalo na kapag meron kang mga insurance, kapag bata ka pa, may mga insurance kang pinasok or inisip mo yung kapakanan mo, yung future mo, at the end na tumanda ka, meron ka pa rin yan matatanggap. Lalo na kapag may insurance ka, private insurance ka. Yung mga ganun po. Tip ko lang po talaga sa mga kagaya kong nanay na mga bata pa,
yung mga nagpapakasal dyan ng mga age of 20, 22, 23, ganyan, 24, obligahin nyo po yung sarili nyo na ng insurance dito sa Japan. Kasi dito po sa Japan, maganda magkaroon ng insurance. Kasi kapag at the end, at the time na tumanda na tayo, hindi tayo mag-aalala sa pagtanda natin. Bukod sa mag-iipon tayo, mahirap mag-ipon. Sa totoo lang po ako, nahirapan din ako mag-ipon. Bukod sa siyempre mag-i-invest tayo, 'di ba? Yung iba diyan. Pero yung reality po talaga, kahit anong ipon at ipon at ipon natin, magagastos po talaga natin yan kapag, lalo na po kapag marami tayong obligasyon, yung biglaang merong mangyayari, ganyan, hindi natin masasabi. So, mas maganda po talaga na obligahin natin yung sarili natin na kumuha ng mga insurance, private insurance, na dahil pagdating ng time na tumanda tayo at prepare tayo. Yun po yung payo ko sa inyo, sa mga bata pa ngayon na nag-aasawa na nandito sa Japan. Prepare your future. I-prepare natin yung pagtanda natin. Pong tutulong sa atin pag tumanda na tayo. Diba? Pag tumanda tayo, hindi naman pwedeng sabihin natin, anak, pahingi ng pera. Nakakahiya, diba? Magulang tayo. Kailangan tayo ang mag-prepare ng future natin, hindi ang mga anak natin, hindi yung asawa nating hapon, kasi ang asawa natin mawawala yan. Oo, sabihin natin kung meron tayong makukuha sa kanila, diba? Pero kailangan pa rin natin maging prepare para sa sarili natin. Okay? So, ganun po yung mindset ko na isinishare ko lang po sa inyo kung makakatulong ba, diba? Yun lang po ang gusto kong i-share po sa inyo na kailangan sa panahon ngayon, oo, lalo na sa media, marami tayong nakikita, 'di ba? Hindi naman po masama na magtipid tayo sa sarili natin, 'di ba? Hindi naman po masama na konting higpit ng sinturon natin, kasi ang muna nating isipin is yung pagtanda natin, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi na wag kang gumastos, trabaho ako ng trabaho, dapat syempre bilhin ko. Hindi ko po sinasabi yon. Nasa sa inyo po yon kung paano nyo gagastusin yung pera nyo or sahod nyo. Pero ang tip ko lang po talaga is kailangan maging advance tayo, isipin natin yung pagtanda natin, di ba? Or isipin din natin, hindi lang sa pagtanda, what if may mangyari sa atin? Hindi naman po natin sinasabi yun, di ba? Hindi po natin dinadasal yun. Pero kailangan lang natin maging prepare sa lahat ng bagay. Okay po? So, ayan, thank you very much. Sana po nakatulong yung video ko na to sa mga kagaya kong Pilipina na nandito sa Japan. Actually, kung yung makakapanood nito, hindi lang po dito sa Japan, kundi rin po sa mga nasa ibang bansa na kagaya ko po nakatira dito na nanay. Ayan po ay tip sa inyo. Thank you. Salamat mga mare.